Ako si Benedict Galasan, Rescue Manager ng kauna-unahang News and Rescue Institution sa buong mundo, ang UNTV News and Rescue. Mula sa aking years of experience in rescue operations, natutunan ko ang mga dapat gawin kung sakaling may sakuna at ihanda ang mga tools na kakailanganin kapag may aksidente. Handa kaming ituro sa inyo ang lahat ng kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad. Ikaw ay lifesaver! Isang bagay po ang aming pinaniniwalaan na ang bawat isang nagnanais na makatulong sa ating mga kapwa-tao ay mananatili na mayroong pagnanasa na sanay ng kanyang sarili para mas tumaas ang kanyang antas ng kaalaman sa anumang bagay na maaari nating pakinabangan sa araw ng sakuna. Anuman po ang maaari naming mai-extend, anuman po ang maaari naming maialay para sa kapakanan ng ating mga kapwa-tao ay makakaasa po kayong sa tulong ng Diyos ay lagi pong nandito ang UNTV para sa paglilingkod sa ating mga kababayan. UNTV News and Rescue Team, are you ready to save lives? Yes! Ang palagi nating sisigaw, saving lives is not just a duty for us, but a lifetime commitment. We are UNTV News and Rescue! Sa loob ng isang dekadang pag-iral ng advokasiyang Tulong Muna Bago Balita ng UNTV, naging bahagi na nito ang mga programang makatutulong upang maihanda ang ating mga kababayan sa iba't ibang mga sakuna na maaaring dumating. Walang sinasayang na panahon upang makapagbahagi ng mga kaalamang pangkaligtasan. Ang taong 2020 ay isang patunay at malaking realisasyon sa ating lahat na mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa pagsalba ng buhay. Atas ng sinumpaang tungkulin, patuloy na umagapay ang UNTV News and Rescue sa ating mga kababayan sa iba't ibang pagsubok na pinagdaanan. Buwan ng Enero nang pumutok ang Bulkang Taal. Nagimbal ang karamihan sa ating mga kababayan sa Batangas at karatig na bayan. Hindi nag-aksaya ng sandali ang puwersa ng UNTV News and Rescue upang sumaklolo sa ating mga kababayan at mag-abot ng tulong. Buwan ng Marso nang ideklara ang National State of Public Health Emergency ng pamahalaan dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Bawat isa ay nasa panganibang buhay sa nakamamatay na virus. Pangunahin na rito ang mga frontliners. Subalit hindi ito naging hadlang upang magpatuloy ang pagtulong ng UNTV News and Rescue sa mga nangangailangan. Udyok ng diwa ng pagdamay sa ating mga kababayan sa panahon ng marami ang nawalan ng hanap buhay at walang malapitan. Inilunsad ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang programang Serbisyong Bayanihan. Dito sa ating ginagawa na pakikipag-ugnayan doon sa mga nangangailangan at doon po sa mga maaari na mga makatugon at makapagpuno sa mga nagkukulang. Ang UNTV News and Rescue Team mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nagsilbing kamay ng programang ito upang maipaabot ang tulong sa ating mga kababayan. Ilan sa mga miyembro rin ng UNTV Rescue ang nakatalaga sa MCGI UNTV Quarantine Facility sa Bulacan, kung saan dito inaalagaan ang mga pasyenteng positibo at may sintomas ng COVID-19 nang walang binabayaran. Hindi rin napigil ng pandemya ang isa sa pangunahing itinataguyod ng advokasya ni Kuya Daniel Razon na makapagbahagi ng kaalamang pangkaligtasan.
Sinamantala ng UNTV News and Rescue ang pagkakataon na karamihan ay nasa bahay at may access sa social media. Sa pamamagitan ng programang Lifesaver ay nagsagawa ng mga serye ng mga web seminar sa publiko, organisasyon at maging sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi pa man nakababawi sa COVID-19, binayo naman ng magkakasunod na bagyo ang malaking bahagi ng Luzon. Nagsilbing tulay ang UNTV News and Rescue upang mailigtas ang mga kababayan nating binaha sa Rizal at Marikina. Isa rin ang UNTV News and Rescue sa tumugon sa mga kababayan natin na napinsala ng mga bagyo sa Bicol Region. Andun po ang ating kasama si Benedict Galasan sa lugar ng Sorsogon ngayon. Benedict? Mula pa po kahapon kuya ay nagsimula na tayo ng relief operation para dito po sa Bicol. Particular po kahapon ay pumunta tayo sa may Malilipot o Barangay San Roque, Malilipot, Albay. At Northern Luzon tulad ng Cagayan. Salamat sir sa tulong. Maraming kwento ito sir. Ay, thank you sa inyong lahat. Thank you, thank you. May pagkain na kami. Anumang sakuna ang dumating, anumang panganib ang kailangang suungin, nakahandang tumugon sa tawag ng tungkulin. Walang hinihintay na kapalit sa pagtulong. At pagbabahagi ng kaalaman sa mga kababayan natin. Sa paniniwala sa prinsipyong, saving lives is not just a duty for us, but a lifetime commitment. We are UNTV News and Rescue. Mga kasangbahay, isa sa most challenging operations ng News and Rescue nitong nakaraang taon ay ang pag-assist sa mga suspect at positive COVID-19 patients papunta sa quarantine facilities o sa mga hospital. Hindi biro ang panganib na sinusuong ng ating mga kasamang rescuer upang makapagbigay serbisyo sa ating mga kapwa-tao. Kasama natin ngayon si Regnito Reliora Jr., isa po sa ating mga responders sa News and Rescue. Ayan na nga po, Benedict. Simula nung dineploy niyo po kami, ay hindi po biro ang mga pangyayari dahil sa pagsusot pa lang po ng PPE, sobrang napakainit na po. Tapos, syempre, yung pag-disinfect, tapos yung mga gagawin pa bago umuwi ng bahay, may 14 days na maglalagi po kami sa aming base. Then, hindi naman po agad-agad na pababalikin dahil gagawin pa po ang ating mga protocols. Yun po, Benedict. Doon sa mga na-handle ninyo, syempre, ahead of time na bibigyan naman tayo ng information na positive ang inyong i-cater. So paano ninyo hinahandle yon? Syempre yung communications, yung pakikipag-usap sa kanila, paano natin sila hinahandle? Yes po, Benedict. Ang communication hindi po tulad ng dati na i-assist po namin siya. Ang ginagawa po is via phone calls. Yun po. Kami po ay nasa loob lang ng sasakyan. Bago siya pumasok sa sasakyan, sasabihin na po namin ang mga dapat at hindi dapat upang hindi na po kami humawak sa kanila. Kumbaga, less contact na po via phone calls or itatawag po namin sa kasama niya. So, ganun po namin inihatid sa kanila ang mga dapat gawin bago po namin sila dalhin po sa hospital o kaya maiuwi sa kanilang tahanan. So, salamat. At nakakatuwa dyan kasi yun din ang binanggit din ni Kuya kanina sa repaso. Talagang sa awa po ng Panginoon, sa 9 na buwan po na team, kasi sila lang po talaga yung naka-assign doon. Sa 9 na buwan po awa ng Panginoon, wala pa pong nai-infect sa ating mga kasama. Siyempre, ang hiling natin talagang wala pong ma-infect at makapagserbisyo pa sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Regnito. And kasama ang iyong team, keep up the good work with God's help. At sana ay ingatan kayong palagi sa pagganap ng inyong mga tungkulin. Nais po naming ibahagi ang ilang mga mahalagang proyektong na ibahagi po ng UNTV News and Rescue nitong nagdaang taon bilang pakikiisa laban sa pandemyang ating pinagdaraanan.
kagaya ng sa Barangay Doña, tayo ay nagkaroon ng Memorandum of Agreement at ng rescue training. Yes. At nag-handle dyan si Angelo nung training natin dyan, di ba Angelo? Yes, oo. Right after nung MOA signing, agad-agad, Kinabukasan. inumpisahan na natin yung rescue training para dun sa mga kagawad, para dun sa mga employees nung barangay. And ang isang is appreciated na-appreciate nila yung naging kahalagahan ng training dahil most of the time na nagkakaroon ng aksidente dun sa lugar nila, ang unang rumeresponde yung mga kawani ng barangay. And parang ang ano nila is makakapagbigay kaagad sila ng lunas doon Sila sa... pinaka first responder Yes. talaga. Oo, napakaganda nung nangyari na yan kasi doon nila na-realize na napakahalaga pala nung sila marunong din. Kasi lahat ng mga nasa LGUs na yan, dyan sa Barangay Doña, talagang wala silang idea paano ba sila makakatulong, paano nilang agad ay re-respondihan pagka ang isa nilang kabarangay ay magkakaroon ng pangangailangan, lalo na ganyan, no? Kaya nung maturuan natin sila, ganon sila kasaya na gusto nilang ibahagi din sa bawat pamilya kasi yun naman ang advocacy nitong News and Rescue, no? Na maturuan, di ba, Benedict, yung bawat sangbahayan na merong isang tagapagligtas kumbaga sa kanilang bahay. Meron din tayong ginawang PPE donations ang rescue team natin sa Apalit, rescue din nila, no? At yan naman ay sa kagandahang loob pa rin ng UNTV. At syempre, kalinsabay nito ang pag-antabay sa atin ng mga members sa Church of God International. Yung pagbibigay sa kanila ng mga request, yung tulong na kailangan nila. Lalo na yung mga frontliners nila, yung sa Bureau of Fire, yan, di ba, Benedict? And doon sa kanilang DRRMO. So, Angelo, yung sa face shield donation natin na ginawa sa kanila, yun, hindi lang sa kanila yun, di ba? Yes, hindi lang for their own consumption but also sa ibang kawani din ng DRR nila, no? Kasi pagka sinabi nating DRR, marami siyang aspeto, yung para sa rescue, yung para sa fire. So it's a composite team yung DRR, and malaking pasasalamat din dahil talagang nung mga pagkakataon po kasi na ito, pahirapan po ang pag-acquire ng mga personal protective equipment. Oo, at hindi lang yan, Benedict, kasi itong sa Apalit mismo, wala pa silang mga PPE noon, sumasabak na sila eh. Kasi sila yung unang tinatawagan agad. Kaya tayo nagpapasalamat tayo sa mabuting pagkakataon na yon na mabigay sa kanila yung request nila kay Kuya Daniel na mga PPEs. So, isang karangalan po ng UNTV News and Rescue Team ang maging bahagi ng serbisyong bayanihan bilang tagapaghatid po ng tulong para sa ating mga kababayang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa COVID-19. At mula sa relief goods, wheelchair, sidecar, sewing machine at iba't ibang mga tulong ay sinikap natin na maihatid ng mabilis ang mga items para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kasama natin si Christopher Boyles upang makapagbigay ng kanyang naging karanasan dahil simula nga po nagkaroon ng pandemic ay nakasama na natin itong mga kasama sa News and Rescue Team dito sa Metro Manila. At yung mga ibang bahagi pa ng team natin sa iba't ibang lugar ay naging bahagi rin po ng pagdi-deliver ng mga tulong na hinihingi po sa programang Serbisyong Bayanihan sa pangunguna po ni Kuya Daniel. So narito po siya para makausap natin. Christopher. Yun po, kami po sa Serbisyong Bayanihan team, kami po ang naatasan po ni Kuya Daniel para po maghatid po ng mga tulong na inire-request po sa Serbisyong Bayanihan. Nito pong mga nakaraan, marami na rin pong lugar po ang aming napuntahan para po makapaghatid po ng mga tulong. Ang mga hinatid po namin ng mga nakalipas ay tulad po ng mga relief goods, gadgets, gamot, pagkain, at lately po, naging mas malawak po yung naging pinamimigay po na tulong. Dahil po, ito pong mga huli, kami rin pong grupo ay naging parte na rin po na para po mamalengke po sa mag-grocery at wet market para po dahil ang kadalasan po na nire-request na po ng ating mga requester ay makapag-umpisa po sila ng kanilang maliit na business dahil dala nga po ng pandemic, marami pong naapektuhan na nawalan ng trabaho. Kaya po,
marami po kaming experiences. Ang may share ko lang po, sa dami po ng aming napuntahan, ang common po na aming naririnig sa bawat requestor ay yung pong tuwing narinig po namin yung sinasabi nila na nagbabakasakali lamang po kami na humingi ng tulong sa UNTV. At yun po, sa tuwing naririnig po namin yun, ay nakakaramdam po kami ng parang yung pakiramdam po na hopeless na po sila dahil wala po silang ibang inaasahan na natutulong. Kaya po nagbakasakali po sila sa serbisyong bayanihan. At awa po ng Diyos, na ipagkaloob po ang kanilang mga kahilingan. Yan, salamat sa Diyos. Christopher Boyles. Isa rin po sa most memorable ng rescue and relief operations natin ngayong taon or nung nakaraang taon ay ang ating pagresponde sa Taal volcano eruption. Noong Enero po yan, unang buwan ng 2020, nangyari po yan, BP Noli. At marami sa ating mga kababayan sa Batangas at maging sa Laguna ang naapektuhan ng pangyayari ito. Kaya naman di tayo nag-atubili at agad tayong nagpadala ng tulong sa ating mga kababayan sa nasabing lugar. Para po magbahagi naman sa atin ang kanilang naging karanasan sa naging operation na ito, kasama po natin si Grace Doctolero at Charity May Pestelos mula po sa News and Rescue Team ng Baguio City. Kung mapapansin nyo po, Taal ang nangyaring disaster pero Baguio po ang ating kinausap. Kasi pagdating po sa pagtulong, lalo na sa mga disaster na ganyan, talagang ang unang tutulong is yung mga hindi affected na areas. Kaya sila po ay pumunta from Baguio, bumaba po sila, pumunta po ng Batangas para po tumugon sa pangangailangan at makatulong sa ating mga kababayan doon. Grace and Charity. Yes, Benedict at VP Noli, yun nga yung ating nangyari po nung last January. Nagpapasalamat po kami una sa Diyos sa pagkakataon na tayo po ay makasama doon sa operation doon. Nung sinabi po ng ating command center na kailangan po ng mga team na po pwedeng tumulong para doon sa nangyaring Taal na Taal volcano eruption, ay kami po sa team Baguio po dito po ay nagtanong po kami sa ating pong mga kasama sa team kung sino yung pwede pong mag-augment o tumulong doon sa operation doon. At awa tulong po ng Diyos, January 13, liba po kami na pumunta doon alas 5 ng hapon. Bumiyahin na po kami kasama ng ating mga kasama. At 7 hours yung biniyahe po namin doon po sa pagpunta po natin po sa Batangas. At nakarating po kami doon sa command center, doon sa Santo Tomas, alas 2 na po ng madaling araw. Halos wala nang tulog dahil alas 3, alas 4, kailangang magising para nga sa orientation ng mga kung saan po tayo maidi-deploy para makatulong sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong nangyari dito sa Batangas. Kasama ko si Charity May Pestelos doon sa nangyari po na operation o pagtulong doon sa Taal volcano eruption noong January. Yes, Grace and Charity, no? Almost a month tayong nagkaroon ng relief operation doon. Ano yung mga most memorable na experience nyo na habang tayo ay nakakaroon ng relief operation sa Taal? Bali, ako talaga hindi ko makalimutan is yung mga tao. Parang sa Amerika, yung pagka napapanood mo, yung pinapala nila yung ice. Doon sa Batangas, makikita mo ash naman. Kasi ganun siya kakapal. Itim nga lang, hindi puti. Tapos yun, halos wala nang tulog kasi aalis kami ng alas 2. Tapos makakabalik kami sa base, mga alas 11 na. Tapos pagka bumabiyahe kami, papunta doon sa iba-ibang part ng Batangas, walang makita kaya kahit umaga nakabukas yung mga ilaw ng sasakyan. Yes, Charity, talagang unforgettable talaga yung nangyari sa amin doon sa Batangas, lalo na kami. Yung live report namin doon sa mismong munisipalidad ng Taal, doon kami na-assign kung saan magbibigay tayo po ng balita para sa ating mga kababayan kung anong nangyayari. At yun nga, na-experience po namin ng team po ng Baguio na habang nagla-live report kami doon sa time na yon, mararamdaman mo talaga lumilindol, mayroong aftershocks, tapos makikita mo yung mga daan na nadadaanan namin, may mga cracks, may mga kaya
talagang hindi makakalimutan, lalo na yung mga tao doon na nakita po namin, yung napuntahan po namin na mag-anak na hindi pa po pumupunta doon sa mga evacuation centers. May mga kanya-kanya silang mga story na talagang ma-inspire ka sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga pamilya nung time na yon. 11 team po yan na pinapunta ni Kuya Daniel through Sir Jerry Panghulan, ang ating Deputy Chief, para tumugon po dun sa pangangailangan doon. At sumabog ang Bulkang Taal. Ilang oras lang nagpapunta na po si Kuya Daniel. Una ang ating news team plus yung kasunod na po agad ang rescue team. At nagdala po agad tayo ng relief goods para dun sa apektado. Partikular nagpunta kami dyan sa Calaka tsaka sa May Lemery. Alam nyo, that's the most na masasabi natin na napakasarap na experience. Oo, may kasamang panganib kasi yun talaga trabaho natin. Pero masarap sa kalooban dahil pagkatapos natin na mag-focus doon sa ating mga tungkulin at sumunod sa instruction na yun lagi sinasabi ni Kuya Daniel, focus, comply, tapos iparamdam natin sa kanila na kaya tayo nandito dahil sa kanila. Ganon kaganda yung news and rescue team efforts natin. So maraming salamat Grace Doctolero at Charity May Pestelos para sa inyong naibahagi. Isa sa mga pinakamalakas na bagyo na tumama po sa ating bansa ngayong noong nakaraang taon, 2020, ay ang Super Typhoon Rolly. At ang Bicol region ang isa sa most affected na lugar ng pangyayaring ito. Bipinoli. Mabilis na nag-mobilize ang ating news and rescue upang mag-organize ng relief operations at makapagdala ng tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Bicol. Para makapagbahagi naman po ng kanilang karanasan sa naging operasyon na ito, kasama po natin si Jerry Galicia mula po sa News and Rescue Team ng Bicol. Jerry. Yes, Benedict, BP Noli, ang Bicol nga ay madalas daanan ng bagyo at binubuo ito ng 6 na lalawigan at dito nga ay pinakamalakas na naranasang bagyo itong bagyong Rolly. Pero bago pa tumama ang bagyong ito ay agad na pinamonitor ng mga nangangasiwa dito sa Bicol yung lahat ng mga kapatid natin na na doon sa low-lying areas na i-evacuate kung kailangan sa mga evacuation center. At after nga ng pananalasa ng bagyong Bicol, ay agad nagpadala ng isang truck na relief goods si Kuya Daniel Rason at Brother Eli Soriano. At wala namang napabayaan na mga kababayan natin na humingi ng tulong para dito sa pananalasa nga ng bagyong Rolly. Maging yung pinakamalayo o yung isolated area kagaya ng Catanduanes ay naabot ng relief goods na pinadala ni Kuya Daniel at Brother El Soriano. At during nga ng bagyo nito ay pinapantabayan pa rin ng ating mga kapwa-tao na in case na may mga ilangan ng tulong ay maabutan din sila. At may mga kababayan tayong lumapit na nangangailangan ng doon sa kanilang nasirang bahay. Kaya ito yung natulungan din ng mga ito sa tulong at awa po ng Diyos. At wala naman napabayaan doon sa mga humingi ng tulong sa atin dito sa Bicol Region, Bipinoli at Benedict. Jerry, alam naman natin ang Bicol talagang daanan ng bagyo yan. Pero ano ang masasabi nating kaibahan nung itong super typhoon na na Rolly sa mga kababayan natin diyan sa Bicol? Benedict, itong bagyong Rolly, nag-flashback sa akin yung dating last 2006 na bagyong Reming. Bagyong Reming kasi ganun din ang nangyari. Nagkaroon ng flash flood, nagkaroon ng lahar flow. Doon din nagpadala ng tulong ang nangangasiwa dito sa Brother El Soriano at Kuya Daniel Rason ng isang truck din na relief goods para matulungan nga itong mga kapwa-taon natin. Kaya halos kapareho din nung bagyong Reming na tumama noong 2006, itong bagyong Rolly dito sa Bicol, Benedict.
Okay, maraming salamat Jerry Galicia at nakapagbigay ka ng nare-recall natin yung mga naging operasyon ng News and Rescue Team. Siyempre sa pangunguna ni Kuya Daniel at laging pagsuporta po ng Members Church of God International sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. Maraming salamat sa News and Rescue Bicol Team and keep up the good work with God's help. Bukod po sa Bicol Region, isa rin sa hardest hit ng mga nakaraang bagyo ay ang lalawigan ng Cagayan. Ito ay naapektuhan naman ng bagyong Ulysses nung nangyari po, BP Noli, yung baha sa kanilang lugar. At hindi naman naging madali ang ating relief operation sa lugar ng Cagayan dahil pagkatapos ng bagyo ay tanging through aerial means lang ang pwedeng magamit upang makapagpadala ng relief. Pero nang makakuha tayo ng go signal na maaari ng bumiyahe through land, agad tayo nag-mobilize ng relief operations sa lugar. Para makapagbahagi naman po ng kanilang naging karanasan sa relief operations, kasama po natin si Rolando Gaygay mula naman po sa News and Rescue Team ng Cagayan area. Yes, Rolando? Yes, Benedict, may bahagi lang po sa aking karanasan sa nagawang relief operation dito sa Cagayan. Opo. Kasi nung operation dyan, tayo din ang magkakasama di ba? Alam natin na kayo din ay affected nung nangyaring pagbaha dyan. Ano yung hindi mo makakalimutang, maaring naging karanasan mo nung tayo ay nagpunta sa ating mga kababayan dyan para makapagbigay ng tulong? Yung mahirap daanan dahil sa putik, traffic ang mga sasakyan. Naghintay tayo ng mahabang oras bago makalusot sa maputik na daan hanggang sa nakapunta tayo sa Barangay Liwan, Enrile, Cagayan at upang ipamigay ang mga tulong natin sa ating mga kababayan. At habang nasa lugar ay natutuwa ang mga tao at mahirap awatin dahil sa tuwa nila na makatanggap ng mga relief, Benedict. Time na yon, BP Noli, talagang yun nga, yung maputik na daan. At syempre, yung karanasan, yung naramdaman ng isang kasama natin na kahit sila naman ay affected, malaking bagay na nakakapagpalakas din ng kalooban yon dahil yung maramdaman mo na kahit affected ka, kailangan mo lakasan din ng loob mo para mapalakas mo din yung loob ng mga bibigyan mo ng tulong. Tama yun kasi parang yung sinasabi lagi ni Kuya Daniel, sa isang pamilya, halimbawa tatay ka, kahit na kasama ka doon sa apektado dahil pamilya yan, dapat ikaw na nakakaalam kung ano ang pakiramdam ng dumadaan sa ganitong klase ng sitwasyon, ikaw yung unang pangunahing lakas dapat nila. Na although that is part of our training, pero lagi pa rin sa atin na kung sino apektado, hindi sila yung dapat na nagre-rescue kasi sila i-rescue. At yung kalagayan nila sa Cagayan, iba yun Lalo na napakahirap ng daan, maputik, mahirap ang biyahe. Siyempre, kahit ikaw yung nasa kalagayan nila, iba yung pakiramdam nun. Kaya lang, pagka nakakita na sila nung mga kagaya ng operations natin, ng relief operation, imagine from Manila, Quezon City, at saka doon sa mga karating na bayan natin na nandoon yung ating mga kagrupo. Nandyan ang suporta sa kanila na ipinadala ng UNTV, Benedict. At Angelo, alam ko, kasama ka din yata doon, no? Yes. Ganon kahirap ang kalagayan nila. Kaya sana ay magsilbing inspirasyon ito at motivation naman sa iba na kung may magagawa tayong tulong at lagi namang sinasabi ito ni Kuya Daniel, ni Brother Eli, ganun din may magagawa tayong, may aalok tayong kahit maliit na tulong o kaunting tulong sa ating kapwa, gawin natin ito. At sa lahat ng mga tagagayan, na imbag ngal daw yung amin, sapay kumata, ipalubos ni Apo Diyos nga agbalin kayo amin nga nasayaat. Ilocano pala si BP Noli. Galing ako dyan Taga ano pala si BP Noli. So, hanggang dito muna po mga kasangbahay ang aming ulat. At any final words, Angelo? Yes, unang-una, gusto nating magpasalamat sa Panginoon sa isang pagkakataon muli na ibinigay sa atin para makapaglingkod sa ating kapwa. And ganun din po kay Kuya Daniel at kay Brother Eli sa patuloy niyo po na pagsuporta sa UNTV News and Rescue. At ngayong taon po ay sana ay mas maigi na po ang ating pong panahon. So we're looking forward sa much better na 2021.
VP Noli. At syempre, una sa lahat ang pagpapasalamat natin sa Poong May Kapal na binigyan tayo ng pagkakataong makaganap ng ating mga tungkulin. Of course, sa tulong at awa pa rin ng Panginoon. Yung laging sinasabi ng Chief ng News and Rescue, at yan ay walang iba kundi si Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, na anumang bagay na pwede nating magawang mabuti sa ating kapwa ay gawin natin habang nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito'y gawin. At sa lahat po ng aming mga kapwa-tao, kababayan, huwag po kayong mag-aalala, ang himpilang ito ay wala pong sinisinong tao. Ano man ang inyong kalagayan sa buhay, ano man ang inyong relihiyon, pananampalataya, kung ano man ang ating mga kulay, ang paggawa ng mabuti ay nauukol sa lahat. Kaya maraming salamat sa Diyos sa pagkakataong kami po ay makapaglingkod sa inyo. At ito po ay lagi naming ipinagpapasalamat na patuloy sa Poong May Kapal sa napakabuting pagkakataon. Naniniwala po kasi kami sa advokasya ng Kuya Daniel na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Maraming salamat po sa pag-antabay. Naway manatili po tayong lahat na ligtas. Ako po si Benedict Galasan at magandang umaga po.